Sa gitna ng maingay na lungsod ng Quezon City, kung saan ang mga ilaw ng mga billboard ay sumasalamin sa basang aspalto pagkatapos ng ulan, nagsisimula ang kwento ni Marco Reyes. Si Marco ay isang ordinaryong call center agent, 28 anyos, na may payat na katawan na laging nakashoot ng simpleng polo shirt na may logo ng kanyang kumpanya, ang Global Connect B. Araw-araw, mula alas 2 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga, siya ay nakaupo sa harap ng computer screen, nakashoot ng headset na nakikipag-usap sa mga irritable na customer mula sa ibang bansa. Yes, ma'am. I understand your frustration with the billing error. Let me assist you right away. Ang paulit-ulit niyang sinasabi, habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod. Si Marco ay tubong probinsya sa Batangas, anak ng isang magsasaka at isang labandera. Noong bata pa siya, pangarap niya ay maging engineer o negosyante, pero ang buhay ay hindi naging madali. Nang mamatay ang kanyang ama sa sakit, siya ang naging breadwinner ng pamilya. Nagtatrabaho siya sa call center ng 5 taon na may sweldong sapat lang para sa upa na maliit na boarding house sa Project 4 at kain ng instant noodles at pagpapadala ng pera sa kanyang nanay at mga nakababatang kapatid. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa pag-uwi mula sa shift, pagod na may mga pasa sa ilalim ng meta. Tapos ay natutulog siya ng mga 4 na oras lang bago magising para sa susunod na gabi. Sa kanyang maliit na kwarto, na puno ng lumang electric fan na maingay at isang lumang laptop, siya ay nag-iisip, kailan kaya ako makakaahon sa ganitong buhay? Pero may lihim si Marco na hindi alam ng sinuman, kahit ng kanyang mga kaibigan sa opisina. Habang nagtatrabaho sa call center, natuto siyang makipagnegosasyon sa mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang skill sa English at sa pakikitungo sa mga kliyente ay naging sandigan niya para sa isang side hustle na nagsimula ng maliit. 5 taon na ang nakalipas, habang nagbabrowse siya sa internet sa kanyang break time, nakita niya ang mga online forums tungkol sa importing goods mula sa China. Nagsimula siya sa maliit na investments. Una ay mga gadgets na binili niya online at ibinenta sa Facebook Marketplace. Gamit ang kanyang sweldo, nag-ipon siya ng 50,000 at nagumpisa sa pag-import ng mga car accessories tulad ng dashboard, cameras at seat covers. Hindi niya inaasahan na lalaki ito ng ganito. Sa loob ng 2 taon, lumaki ang kanyang negosyo. Natuto siya makipag-deal sa mga suppliers sa Alibaba. Nag-aral ng customs regulations sa BIR at Bureau of Customs at nagkaroon ng partnership sa mga freight forwarders. Ngayon, si Marco ay lihim na importer ng luxury cars, mga BMW, Mercedes at kahit Ferrari na dumadating sa Port of Manila. Ang kanyang kumpanya, ang Luzimport EA, ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinsan para manatiling anonymous. Siya ay may warehouse sa Valenzuela na puno ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero sa labas, siya pa rin ang simpleng agent na nakasakay ng jeep papuntang opisina. Bakit niya itinatago? Dahil ayaw niyang magbago ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Gusto niyang patunayan sa sarili na ang tagumpay ay hindi kailangang ipagmayabang. Isang araw, pagkatapos ng kanyang shift, nagpasya si Marco na pumunta sa isang luxury car showroom sa BGC, ang Elite Motors. Ito ay isang Sabado ng umaga, at ang araw ay maliwanag na may mga tao na naglalakad sa mga high-end streets na puno ng mga cafe at boutiques. Si Marco ay nakashoot ng simpleng maong pants, shirt at sneakers, hitsura ng isang ordinaryong Pinoy na curious lang. Umasok siya sa showroom, na puno ng mga kumikinang na kotse, isang pulang Ferrari sa gitna, mga itim na Mercedes sa gilid at mga sports car na parang mula sa pelikula. Ang amoy ng bagong sasakyan at leather sets ay nakakaengganyo. Siya ay lumapit sa isang salesman, si MR Cruz, na nakashoot ng mamahaling suit at may ngiti na parang scripted. Magandang umaga, sir. Ano to ang hinahanap ninyo? Mayroon kaming bagong dating na Lamborghini Huracan, sabi ni MR Cruz, pero ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan kay Marco mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang simpleng damit, ang walang relo sa pulso, at ang backpack na parang mula sa Divisoria.
Si Marco ay ngumiti. Ay, tingnan ko lang po sana. Curious lang ako sa mga specs ng BMW M8. Magkano po ang presyo at ano ang features? Biglang nagbago ang ekspresyon ni MR Cruz. Ang ngiti ay naging disi. Sir, baka mali kayo ng showroom. Dito po ay para sa mga seryosong buyers. Kung tingnan lang, baka sa mga online ads kayo pumunta. O kaya sa tricycle dealership sa kabilang kalsada. Sabay tawa niya na sinabayan ng ibang sales agents na naroon. Ang mga customer sa paligid ay napatingin at may isa pang lalaki, si MR Vargas, isang mayabang na businessman na kakabili lang ng Porsche, ay sumali sa pang-iinsulto. Nga, pair, agent ka lang ata sa call center, di ba? Nakikita ko yung polo mo. Magkano sweldo mo? 100,000 isang buwan? Hindi mo kayang bayaran kahit gulong nito, sabi ni MR Vargas na may malakas na tawa. Ang buong showroom ay parang naging entablado ng kahihiyan. Si Marco ay nanatiling tahimik, ngumiti lang, pero sa loob niya ay may init na nag-aalab. Hindi siya sumagot agad. Bakit? Dahil alam niya na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa mga salita. Habang patuloy ang pang-iinsulto, umuwi ka na, baka late ka pa sa shift mo. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Ito ay isang tawag mula sa isang numero na may international code. Sinagot niya ito ng malakas para marinig ng lahat. Yes, speaking. The shipment of the 5 Ferraris has arrived at the port. Good, clear it with customs right away. I'll say in the papers later. Ang buong showroom ay natahimik. Si MR Cruz ay natigilan. Ang bibig ay nakabukas. Sino ito? Bakit may shipment ng Ferrari? Pero hindi pa doon nagtatapos. Dumating ang manager ng showroom, si MS Lopez, na mukhang nagmamadali. Sir Marco, dumating na po ang inyong special order, ang limited edition Rolls-Royce Phantom. Pasensya na po kung na-late, traffic support. Lahat ay nagulat. Sino si Sir Marco? Bakit siya ang may-ari ng order? Si Marco ay ngumiti ng misteryoso. No problem, MS Lopez. By the way, may bagong shipment akong darating next week, 10 units ng Lamborghini. I-import ko directly from Italy. Ang mga mata ni MR Cruz ay lumoki, at si MR Vargas ay parang natuyot ang lalamunan. Pero ano ang totoong kwento sa likod nito? Ano nagawa ni Marco na maging importer ng mga luxury cars habang nagtatrabaho pa rin sa call center? At bakit niya pinili na manatiling anonymous hanggang gayon? Sa kanyang pag-uwi, habang nakasakay sa jeep, naalala ni Marco ang kanyang unang import. Noong una, nag-invest siya ng 100,000 na ipon mula sa overtime pay. Binili niya ang unang kotse, isang second-hand BMW mula sa Japan, sa pamamagitan ng online auction. Ibinenta niya ito sa isang kaibigan na mayaman at kumita siya ng 500,000. Mula doon, lumaki ang bola. Natuto siyang mag-navigate sa red tape ng customs, magbayad ng tamang taxes, at maghanap ng mga kliyente sa mga high-end communities. Ngayon, ang kanyang net worth ay higit sa 500 milyon. Pero siya pa rin ang nakatira sa boarding house, kumakain ng adobo sa karinderya, at nagpapadala ng pera sa probinsya. Sa opisina kinabukasan, ang kanyang mga kaibigan ay nakwentuhan tungkol sa viral video sa social media, isang clip ng isang simpleng lalaki na ininsulto sa showroom pero lumabas na may-ari. Hindi nila alam na si Marco iyon. Grab, inspiring no, huwag husgahan ang hitsura, sabi na isa. Si Marco ay ngumiti lang sa sarili. Pero ang tunay na sorpresa ay darating pa. Sa susunod na araw, may darating na hamon na magpapakita kung gaano kalakas ang loob ni Marco. Ano kaya iyon? Sa pagpapatuloy ng kwento, si Marco ay nagpasya na bumalik sa showroom, hindi para maghiganti, kundi para magturo ng aral. Pero bago iyon, naalala niya ang kanyang childhood. Noong bata siya ay palaging hinahamak ng mga mayayaman sa kanilang baryo dahil sa kanyang damit na butas-butas. Walang feature yung bata na yan, sabi ng mga ito. Pero ang kanyang nanay ay laging nagsasabi, "Anak,
Ang tunay na yaman ay nasa loob, hindi sa labas. Sa showroom ulit, tumasok si Marco na may bagong hitsura, pero hindi, simpleng damit pa rin. Si MR Cruz ay nakita siya at natakot. Sir, pasensya na po kahapon. Hindi ko po alam. Pero si Marco ay ngumiti. Okay lang. Gusto ko lang tingnan ulit ang mga coats. Tapos, biglang dumating ang isang delivery truck sa labas, puno ng bagong imported cars na may logo ng Lucimport EA. Ang manager ay lumapit. Sir Marco, ang inyong shipment po. Lahat ng sasakyan dito sa showroom ay galing sa inyong import. Lahat ay nagulat ulit. Paano? Si Marco ay hindi lang buyer, siya ang supplier ng buong chain ng Elite Motors. Pero may mas malalim na lihim. Ang unang kotse na na-import niya ay para sa kanyang sarili, isang simpleng Toyota para sa pamilya. Ang luxury cars ay para sa negosyo. At ngayon, plano niyang gamitin ang pera para sa scholarship program para sa mga call center agents na gustong mag-business. Habang nagpapatuloy ang araw, si Marco ay nakatanggap ng text mula sa kanyang supplier. New Dell, 20 units of Tesla. Ready ka na ba? Ngumiti siya. Handa na siya. Ang kaptulo ay nagtatapos sa isang tanong na nagpapapanik. Ano kung malaman ng kanyang boss sa call center ang lihim niya? At ano ang mangyayari kung may rival na importer na gustong sirain siya? Kaptulo 2, ang lihim na buhay. Matapos ang nakakagulat na eksena sa Elite Motors, umuwi si Marco Reyes sa kanyang maliit na boarding house sa Project 4, Quezon City. Alas 10 ng umaga, at ang araw ay nakakapasok na sa bintana ng kanyang kwarto na walang aircon. Sa labas, naririnig ang tunog ng mga tricycle, sigawan ng mga bata, at amoy ng pritong isda mula sa karinderya sa baba. Normal na araw para sa isang call center agent na katatapos lang ng graveyard shift. Pero sa loob ng kwarto ni Marco, may ibang mundo. Bumaba siya sa maliit na mesa, binuksan ang lumang laptop niya na may sticker ng IB na regalo ng team building 3 taon na ang nakakaraan. Habang naghihiwa-hiwalay ang electric fan, nag-login siya sa 3 email accounts. Isa para sa call center, isa para sa personal, at ang pangatlo, ang lihim na may pangalan lang na MR Trading. Sa inbox ng MR Trading, may 47 unread messages, customs clearance updates mula sa Bureau of Customs, payment requests mula sa freight forwarders sa Hong Kong, at isang email mula sa factory ng Lamborghini sa Italy na may subject, production slot confirmed, 8 units euros performante for Lucimport EA. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa maliit na salamin sa dingding. Nakita niya ang sarili, manipis na katawan, kulay itim na bugs, buhok na medyo magulo. Agent ka lang, sabi niya sa sarili, ginagaya ang tono ni MR Cruz kahapon. Napangiti siya ng mapait. Kung alam lang nila, 5 taon na ang nakalipas nang magsimula ang lahat. Noong 2020, sa gitna ng pandemic, si Marco ay isa sa mga na-retrench na agent. Walang sweldo ng 3 buwan. Ang nanay niya sa Batangas ay may diabetes, at ang bunso niyang kapatid ay grade 1-0 pa lang. Walang-wala sila. Isang gabi, habang naghihintay ng bagong account sa call center, nakita niya ang isang Facebook group na Pinoy Car Importers. May nagpost doon, sino gusto mag-start ng car import business? 50K kapital lang, kita 300 kaysa unang kots. Nag-private message si Marco. Ang nag-post ay si Kuya Arnel, dating seaman na naging importer ng second-hand Japanese cars. Tinuruan siya ni Kuya Arnel ng lahat. Aano maghanap ng unit sa Japanese auctions, aano magbayad gamit ang PayPal, aano mag-clear sa customs gamit ang accredited brokers. Ang unang kotse ni Marco ay 2,200 at 18 Honda Civic na nabili niya sa halagang Japanese yens 850,000. Nag-ipon siya ng 100,000 at 20,000 mula sa unemployment benefits at 13 TA month pay. Nang dumating ang kotse sa Manila, ibinenta niya ito sa 1.4 milyon, kita na 600,000 sa loob ng 2 buwan. Mula noon, hindi na siya tumigil.
Taong 2021, nag-resign siya sa unang B at lumipat sa mas mataas na account para sa mas malaking sweldo. Pero ang totoong trabaho niya ay gabi-gabi, tikatapos ng shift. Sa break time, habang ang mga ka-team ay naglalaro ng Mobile Legends, siya ay nakikipag-chat sa mga suppliers sa Wet Hat. Natuto siyang magsalita ng basic Mandarin. GKY Zaima, pwede bang babaan ang presyo? Ang kanyang opisina ay ang CR ng call center. Doon siya gumagawa ng deals habang nakasquat sa cubicle. Noong 2022, nakuha niya ang unang malaking kliyente, isang sikat na vlogger na naghahanap ng Range Rover. Personal niyang dineliver ang susi sa bahay ng vlogger sa Ayala, Alabang. Umasok siya na nakashoot ng simpleng polo at tsinelas. Akala ng guard ay delivery rider siya. Nang makita ng vlogger na ₱1.5 milyon ang cash na dala niya para sa down payment, biglang nagbago ang pakikitungo. Bro, tara kain tayo, sabi nito. Pero umuwi si Marco sa boarding house at kumain ng adobong manok na ₱45 lang. Ngayong 2025, si Marco ay mayroong warehouse sa Valenzuela na 3,000 SQM. Kuno ng 47 luxury units na nakakahalaga ng ₱850 milyon. 2 full-time staff na akala ng mga kapitbahay ay driver lang niya. Bank account sa B, Metrobank at SBC Hong Kong na may balance na hindi niya na binibilang. At isang lihim na vault sa bahay ng kanyang pinsan sa Cavite na puno ng titulo ng sasakyan at cash. Pero sa call center, si Marco pa rin si Kuya Marco na laging overtime, ang lalaking laging may dalang baon na kanin at ulam sa Tupperware, ang lalaking laging nahihirapan magbayad ng contribution sa Christmas party. Isang gabi, habang nasa smoking area ng opisina, nakipagkwentuhan siya sa team lead niyang si 8 Joyce. Marco, kailan ka ba magre-resign? Alam mo naman, ang sweldo dito hindi sapat, sabi ni 8 Joyce. Ngumiti lang si Marco. Soon po, 8. May plano na po ako. Hindi niya sinabi na mayroon na siyang 12 containers na papunta sa Pilipinas mula sa Germany. Lahat ay brand new Porsche 911. Sa warehouse niya sa Valenzuela, tuwing Sabado lang siya pumupunta. Nakasakay siya ng Grab para hindi mapansin. Kapag naroon na, nagpapalit siya ng damit. Naka-cargo shorts at shirt pa rin, tapos titingin-tingin siya sa mga kotse na parang mga bata sa toy store. May paborito siyang Ferrari 488 pista na kulay Rosso Corsa. Hinaplos niya ito isang araw at bumulong. Someday, ipapark kita sa harap ng bahay natin sa Batangas para makita ni Inay. Pero hindi lang pera ang dahilan kung bakit niya itinatago ang lahat. May takot si Marco. Takot siyang magbago ang pakikitungo sa kanya ng mga kaibigan. Takot siyang maging mayabang sa mata ng iba. At higit sa lahat, may misyon siya. Patunayan na ang isang simpleng tao na walang koneksyon, walang padrino, walang mana, ay pwede ring umakyat sa tuktok ng hindi yumayabang. Isang linggo ng gabi, habang natutulog ang buong boarding house, si Marco ay gising pa. Nasa harap siya ng laptop, nanonood ng YouTube tutorials tungkol sa how to import Tesla from USA. May nakita siyang bagong model, Tesla Cybertruck. Napangiti siya. Bakit hindi? Sabi niya sa sarili. Kinabukasan, nag-email na siya sa Tesla headquarters gamit ang kanyang company name na Lucimport EA. Sa loob ng 2 oras, may reply na, Dear MR Reyes, we are pleased to offer you a fleet allocation of 25 units. Pero hindi alam ni Marco, may taong nakakaalam na ng kanyang lihim. Isang dating ka-team sa call center na ngayon ay nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Si Paolo ay nakakita na manifest na may pangalan ng kanyang kumpanya. At si Paolo ay kaibigan din ni MR Vargas, ang mayabang na customer sa showroom. Sa huling minuto ng gabi, tumunog ang cellphone ni Marco. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Alam ko na ang sikreto mo, Marco. Mag-ingat ka. May mga taong hindi natutuwa sa biglang yaman mo. Si Marco ay natigilan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tahimik ang kalye, pero pakiramdam niya, may mga mata na nakatingin sa kanya.
Ano ang susunod na mangyayari? Sino ang nagbabanta? At paano niya mapoprotektahan ang kanyang lihim na buhay? Ang sagot ay darating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Kapitulo 3. Ang paghaharap sa insulto. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng kanyang graveyard shift, hindi na umuwi si Marco sa boarding house. Sa halip, nagdiretso siya pabalik sa Elite Motors sa BGC. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Alam niyang oras na para harapin ang mga nang insulto sa kanya kahapon. Pero hindi siya pupunta doon para maghiganti ng may galit. Gusto niyang magturo ng aral. Isang aral na magmumula sa kanyang sariling karanasan bilang isang simpleng Pinoy na hinamak dahil sa hitsura at trabaho. Umasok siya sa showroom ng alas 9 ng umaga. Oras na tahimik pa dahil wala pang masyadong customer. Ang ilaw ng mga spotlight ay sumasalamin sa mga makikinang na sasakyan. Isang pilak na Mercedes class sa kaliwa, isang itim na Audi R8 sa gitna, at ang paborito niyang Ferrari na kulay pula sa sulok. Si Mr. Cruz, ang salesman na ng insulto sa kanya kahapon, ay nasa reception desk, nagkukumot ng kanyang cup habang nagsi-check ng email sa computer. Nang makita niya si Marco, biglang natapon ang cup sa mesa. "Sir, ikaw pala ulit," sabi niya na may ngiti na pilit pero ang kanyang mga mata ay puno ng nerbiyos. Sa likod niya, si MS Lopez, ang manager, ay lumapit na rin, mukhang handa ng mag-apologize. Pero bago pa sila makapagsalita, biglang dumating si Mr. Vargas, ang mayabang na businessman na sumali sa pang-iinsulto kahapon. Nakasuot siya ng polo shirt na may logo ng kanyang kumpanya at may dalang briefcase na mukhang mamahalin. Si Mr. Vargas ay isang kilalang kliyente ng showroom, kakabili lang ng Porsche Cayenne noong nakaraang linggo. "Ano to?" Bumalik pa ang taga-call center, sabi niya ng malakas, na may tawa na nakakainis. Lumapit siya kay Marco at tinapik ang balikat nito ng malakas. "Per, hindi ba sinabi ko na? Dito hindi para sa mga katulad mo. Magkano ba sweldo mo sa call center? I-50K, I-70K. Hindi mo kayang bayaran kahit ang gulong ng isang kotse rito." Sabay tawa niya ulit at sumali na rin ang ilang sales agents na nasa paligid na parang audience sa isang comedy show. Si Marco ay nanatiling kalmado. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa paligid sa mga sasakyan na lahat ay galing sa kanyang import. Ang bawat isa ay may kwento. Ang Mercedes na iyon ay dumating mula sa Germany 3 buwan na ang nakalipas, na may custom leather sets na personal niyang pinili. Ang Audi ay mula sa factory sa Ingles, na binayaran niya cash para makuha ang discount. At ang Ferrari, iyon ang unang luxury car na na-import niya ng mag-isa, na nagbigay sa kanya ng kita na sapat para magtayo ng warehouse. "Sir, pasensya na po talaga sa kahapon," sabi ni MS Lopez na lumapit at hinila si Mr. Cruz sa gilid. "Hindi po namin alam na ikaw paala ang aming major supplier. Lahat ng kotse rito ay galing sa Lulimport EA. Sa iyo po." Ngumiti si Marco at tumango. "Okay lang po, MS Lopez. Hindi ko po sinasadyang maging anonymous. Gusto ko lang makita kung paano tinatreto ang mga ordinaryong customer." Pero si Mr. Vargas ay hindi pa rin tumitigil. "Ano? Supplier? Hahaha. Per, wag mo kaming lokohin. Ikaw ba yung nag-i-import ng mga kotse na to? Ikaw ba yung nagbabayad ng milyon-milyon sa customs? Agent ka lang sa call center. Nakita ko sa LinkedIn mo, Marco Reyes, customer service rep, walang business background." Ang mga salita ni Mr. Vargas ay parang kutsilyo, pero sa halip na masaktan, nagbigay ito ng lakas kay Marco. Naalala niya ang kanyang mga araw sa probinsya, kung saan inahamik siya ng mga mayayamang kapitbahay dahil sa kanilang maliit na bahay. Naalala niya ang unang beses na nag-apply siya sa call center, tinawanan siya ng interviewer dahil sa kanyang accent. At naalala niya ang gabi-gabing puyat, ang pag-aaral ng business sa YouTube habang ang iba ay natutulog. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng tapang. "Sir Vargas," sabi ni Marco ng kalmado, na may ngiti na hindi nawawala. "Alam mo ba kung paano ako nagsimula?
Sa 50,000 na ipon mula sa overtime ko sa call center, nag-import ako ng isang kotse mula sa Japan. Ibinenta ko sa 1.4 million. Mula noon, lumeki. Ngayon, ako ang nag-import ng lahat ng kotse rito. Ang Ferrari na iyan, ako ang nagdala niyan mula sa Italy. Ang Mercedes, mula sa Germany. At alam mo ba, ang iyong Porsche Cayenne na binili mo last week, galing din sa akin. Biglang natahimik ang buong showroom. Si MR Cruz ay nakayuko, mukhang nahihiya. Si MS Lopez ay tumango, na may pride sa meta. Pero si MR Vargas ay hindi agad naniniwala. Patunay ka, sigaw niya. Si Marco ay tumango sa manager. MS Lopez, peki-print po ang invoice ng lahat ng recent deliveries. Sa loob ng 2 minuto, dumating ang printout. Mga pahinang puno ng detalye. Imported BY Lutsimport EA, owner, Marco Reyes. Lahat ng sasakyan ay nakalista, kasama ang presyo, shipment date at signature ni Marco. Ang mukha ni MR Vargas ay pumutla. Ay impossible. Paano? Ikaw lang naman ang simpleng agent. Si Marco ay lumapit sa kanya at tumingin ng diretso sa mata. Sir, ang tagumpay ay hindi nakikita sa damit o sa trabaho. Nakikita ito sa pagsisikap at sa puso. Ako ay agent sa call center dahil gusto ko. Doon ako natuto mag-negotiate, mag-handle ng pressure, at magsalita sa mga tao mula sa buong mundo. Lahat ng skills na iyon ang ginamit ko para maging importer. At ngayon, narito ako para sabihin sa inyo, huwag husgahan ang iba batay sa hitsura. Baka ang taong hinahamak mo ngayon ay ang magiging boss mo bukas. Ang mga sales agents ay nagpalakpakan. Si MR Cruz ay lumapit at humingi ng tawad ng buong buo. Sir Marco, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam. Pwede po bang magtrabaho ako sa kompanya ninyo? Ngumiti si Marco. Sige po. Pero una, aral muna. Tratuhin ang lahat ng may respeto. Pero hindi doon nagtatapos ang confrontation. Biglang lumapit ang isang customer na nakarinig ng lahat. Isang matandang babae na may asawa na nasa wheelchair. Sir, narinig ko ang kwento ninyo. Inspirasyon kayo. Pwede po bang tulungan ninyo kami? Gusto naming bumili ng kotse na accessible para sa asawa ko, pero mahal po. Si Marco ay ngumiti ng malapad. Sige po, ma'am. Kunin ninyo ang Mercedes na ito. May ramp at special sets. Libre po ang customization at may discount pa. Ang matandang babae ay umiyak sa tuwa. Si MR Vargas ay nanatiling tahimik, mukhang natutunan ang aral. Habang nagpapatuloy ang umaga, nagkuwentuhan sila. Si Marco ay nag-share ng kanyang journey, mula sa probinsya hanggang sa pagiging importer, ang mga gabing walang tulog, ang mga pagkakamali sa customs na nakakahalaga ng daan-daang libo, at ang tuwa ng unang milyong kita na ipinadala niya sa nanay niya para sa bagong bahay. Sa huling bahagi ng umaga, habang umiinom sila ng cup sa lounge ng showroom, biglang dumating ang isang delivery truck sa labas. Ito ay puno ng bagong shipment, 10 units ng bagong model na BMW na hindi pa official na inaanunsyo. Para sa inyo po, Sir Vargas, sabi ni Marco, isang regalo para sa pagiging kliyente. Pero promise, wag nang mang-insulto ng iba. Si MR Vargas ay tumango na may luha sa maita. Salamat, Marco. Mali ako. Pero habang naglalakad palabas si Marco, tumunog ang kanyang phone. Isang tawag mula sa kanyang supplier sa China. Marco, may problema sa shipment ng Tesla. May rival importer na nagbablock ng permits natin sa customs. At alam ko kung sino, si Paolo, ang dating kaibigan mo sa call center. Natigilan si Marco. Sino si Paolo? At bakit siya? Ang hamon ay nagsisimula na. Ang tunay na pagsubok sa kanyang lihim na buhay. Ano ang gagawin ni Marco? Aano niya lalabanan ang betrayal mula sa dating kaibigan? Ang sagot ay darating sa susunod na kabanata, kung saan lalabas ang mas malalim na lihim at ang tunay na lakas ni Marco. Kapitulo 4, ang pagbubunyag ng lihim. Hindi na nakauwi si Marco ng boarding house ng araw na iyon. Pagkaalis niya sa Elite Motors, diretso siya sa Valenzuela warehouse. 3:00 ng hapon,
Mainit na mainit. Pero bukas ang malaking rolling door at nakikita ang linya ng mga kotse na parang mga alahas sa ilalim ng fluorescent lights. 2 Lamborghini Aventador SEJ na kulay verde. 3 Porsche 900 at 11 GT3 RS na bagong-bago pa ang plastic sa upuan. At sa pinakadulo, ang 5 bagong dating na Rolls-Royce Phantom na nakabalot pa ng protective film. Ang amoy ng bagong goma at leather ay nakakalasing. Naroon ang dalawa niyang staff, si Mang Tonyo, dating driver ng boss ng gayon ay head mechanic, at si JR, 22 anyos na fresh grad na nag-asikaso ng papeles. Boss, andito na po ang lahat ng documents, sabi ni JR na may hawak na isang folder na makapal. May problema po sa last shipment ng Tesla. May nag-file ng protest sa Bureau of Customs. Ang pangalan ng complainant, Paolo Ignacio. Si Marco ay natigilan. Si Paolo Ignacio. Dating ka-team niya sa unang call center account noong 2019. Magkasama sila sa training batch, magkasama sa smoking area, magkasama sa overtime meals na Jollibee Chicken Joy na hati-hati. Si Paolo na laging sinasabi, "Per, balang araw tayo rin makakaroon ng sariling negosyo." Si Paolo na umutang sa kanya ng 15,000 noong pandemic at hindi na nagbayad. Si Paolo na biglang nawala sa radar pagkatapos ma-promote bilang team lead. Bakit siya? Tanong ni Marco, pero sa loob-loob niya alam na niya ang sagot. Kumuha siya ng cellphone at nag-dial ng numero na hindi na niya tinawagan ng mahigit 5 taon. Marco, sagot sa kabilang linya, may halong gulat at pait. Paolo, bakit mo ginagawa to? Tumawa si Paolo, malamig. Kasi hindi makatarungan, Per. Ako ang mas matalinong agent noon. Ako ang laging top performer. Pero ikaw ang yumaman? Ano mo nagawa? Yun habang nagtatrabaho pa rin sa call center. Ako, umalis ako. Nagtayo na maliit na trading, pero nalugi. Ikaw, tahimik lang, biglang milyonaryo. Hindi peras. Hindi na nakapagsalita si Marco. Narinig niya ang ingay ng opisina sa background, mga headset, mga boses na, "Thank you for calling." Si Paolo pala ay nasa customs brokerage firm ng ngayon at gamit ang posisyon niya, inahangan niya ang clearance ng mga shipment ni Marco. Paolo, kung pera ang gusto mo, bigyan kita. Pero wag mo nang sirain ang negosyo ko. Hindi pera, Marco. Gusto ko ring yumaman tulad mo. At kung hindi mo ibibigay ang supplier contacts mo, sisirain ko ang lahat. Ipapakulong kita sa tax evasion, sa underdeclaration, lahat ng alam kong butas sa import business. Alam ko rin. Binaba ni Paolo ang telepono. Si Marco ay nakaupo sa hood ng isang Rolls-Royce, pinag-iisipan ang susunod na galaw. Alam niyang kailangan niyang buksan ang lahat ng lihim gayon, hindi lang kay Paolo, kundi sa buong mundo niya. Kinabukasan, linggo ng umaga, napatawag siya ng emergency meeting sa warehouse. Naroon ang kanyang pamilya mula Batangas. Ang nanay niyang si Aling Rosa na umiyak habang nakatingin sa mga kotse, ang mga kapatid na nakanganga, at ang kanyang pinsan na siya ang front ng kumpanya sa ETI Papers. Naroon din ang buong team sa call center. Sina 8 Joyce, si Carlo, si May, at mga dating kabatch na nagulat nang kunin sila ng van sa harap ng opisina. "Bakit tayo narito, Kuya Marco?" tanong ni May. Dahan-dahang tumayo si Marco sa harap ng lahat. Sa likod niya, ang malaking tarp na may logo ng Lucimport EAA nakabitin. "Alam ninyo, 5 taon ko itong itinago. Kasi ayokong magbago ang tingin ninyo sa akin. Ayokong tawagin akong mayabang. Pero ngayon, may taong gustong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ngayon, ibubunyag ko na ang buong katotohanan." Hindi siya nagdrama. Simple lang niyang ikinuwento ang lahat. Ang unang 50,000, ang unang kotse, ang mga gabing walang tulog, ang mga pagkakamali na nakakahalaga ng milyon, ang mga luha tuwing may shipment na na-delay sa customs. Ipinakita niya ang bank statements, ang warehouse inventory, ang mga kontrata sa mga factory sa Europe at China. At sa huli, ipinakita niya ang pinakamalaking sorpresa. Simulang gayong araw,
ang Luzimport EA ay magiging Luzimport Foundation. Kalahati ng kita bawat taon ay ipapamigay ko sa scholarship para sa mga call center agents na gustong mag-business. At ang unang batch ng scholars, kayo. Umiyak ang lahat. Si Aling Rosa ay yumakap sa kanya ng mahigpit. Anak, bakit hindi mo sinabi agad? Dahil gusto ko pong patunayan na kahit sino, kahit simpleng agent lang, ay pwedeng umabot sa ganito. At gusto ko ring makita kung sino ang tunay na kaibigan. Pagkatapos ng meeting, nag-viral ang video na kinuha ni JR. Sa loob ng 24 oras, umabot ito ng 3 million views. Ang title, Call Center Agent, lihim na nag-i-import ng milyon-milyong piso na luxury cars. Ang mga comments ay puno ng grabe, inspirasyon, at huwag husgahan. Pero sa likod ng viral video, may mas malaking laban. Kinagabihan, tumawag ulit si Paolo. Marco, nakita ko ang video mo. Magaling. Pero hindi pa tapos. May hawak akong ebidensya na underdeclared ang ilang shipment mo noong 2022. Kung hindi mo ibibigay ang 30% share ng kumpanya mo, ipapasa ko sa NBI. Si Marco ay ngumiti sa sarili. Alam na niya ang gagawin. Kinabukasan, lunes ng umaga, nagpunta siya sa opisina ng Bureau of Customs, hindi bilang anonymous importer, kundi bilang Mr. Marco Reyes, C ng Luzimport EA, kasama ang buong legal team niya at isang malaking folder ng tama at kumpletong dokumento. Personal niyang hinintay si Paolo sa lobby. Paolo, sabi niya nang makita ang dating kaibigan. Hindi mo na kailangan si Rain ako para yumaman. Sumama ka sa akin. May pwesto para sa iyo sa kumpanya. Pero kung gusto mo pa ring si Rain ako, handa na ang lahat ng papeles ko. Walang butas. Si Paolo ay natigilan. Nakita niya ang pagbabago sa dating kaibigan. Hindi na yung tahimik na agent na dating hinintay siya sa smoking area. Ito na ang isang ganap na negosyante. Sa huli, yumakap si Paolo at umiyak. Pasensya na, pair. Inggit ako. At doon na natapos ang lihim na buhay ni Marco. Naging bukas na ito sa lahat. Ang dating call center agent ay naging inspirational speaker, business mentor, at haligi ng maraming pamilya. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil may isang tao sa showroom noong unang araw, si Mr. Cruz na dating ng insulto, ang magiging susunod na malaking karakter sa buhay ni Marco. At ang susunod na kabanata ay magsisimula sa isang tawag na hindi niya inaasahan. Kapitulo 5, ang pagsubok at resiliensya. Hindi pa man nakakalipas ang isang linggo mula nang mag-viral ang buong pagbubunyag ng lihim ni Marco, dumating na ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Isang lunes na madaling araw, habang natutulog si Marco sa bagong kondo init niya sa Eastwood, na unang beses niyang binili gamit ang sarili niyang pera, biglang tumunog ang cellphone niya ng paulit-ulit. Alas 3:00 media. Ang tawag ay mula kay Mang Tonyo, ang head mechanic sa warehouse. Boss, may sunog. Kalahati ng warehouse na susunog na. Parang binuhusan na malamig na tubig si Marco. Tumalon siya mula sa kama, nagbihis ng mabilis, at tumakbo sa parking kung saan nakaparada ang kanyang simpleng Toyota Vios. Hindi pa rin siya bumibili ng mamahalin para sa sarili. Habang nagmamaneho papuntang Valenzuela Sanlets, tumawag siya kay JR, sa mga bumbero, sa insurance. Pero sa kanyang isip, ay isang pangalan lang ang umikot, Paolo. Nang makarating siya sa warehouse, apoy na ang sumalubong sa kanya. Ang kalahati ng 3,000 SQM building ay nakabalot ng dilokehel na apoy. Naririnig ang pagsabog ng mga gulong, ang pagtunog ng mga alarm ng kotse, at ang sigawan ng mga tao sa labas. 15 bumbero ang nagsisikap, pero mahirap pigilan ang sunog dahil sa mga flammable materials sa loob, langis, gasolina, at mga chemical para sa detailing. 3 oras ang lumipas bago napatay ang apoy. Nang makapasok sila, halos wala na. 28 luxury cars ang nawasak, mga Ferrari, Lamborghini, Porsche, na nagkakahalaga ng mahigit $650 milyon. Ang iba ay half-burnt pa, pero hindi na may babalik.
Ang warehouse ay parang war zone, itim na usok, natunaw na metal at amoy ng nasunog na goma. Nakatayo si Marco sa gitna ng abo, nakayuko. Hindi siya umiyak, pero sa loob niya, parang may namatayan. Kinabukasan, nag-viral ulit ang balita. Milyonaryong dating call center agent nawalan ng $650M sa sunog. Ang mga comments ay halo-halo. May nagsasabing karma raw, may nagsasabing nakakaawa, may nagtatanong kung insurance ba. Pero ang pinakamasakit, dumating ang report ng fire marshal. Arson, may naglagay ng Molotov cocktail at accelerant sa likod ng warehouse. At may CCTV footage, isang lalaking naka-hoodie, pero malinaw ang mukha, si Paulo Ignacio. Hindi na nakagalaw si Marco nang makita ang video. Ang dating kaibigan na yumakap sa kanya ilang araw lang ang nakalipas, ang nagsabing sorry na, siya pala ang may gawa. Sa opisina ng NBI Anti-Arson Unit, personal na nagbigay si Marco ng statement. Hindi ko po siya isusumbong para makulong. Gusto ko lang malaman niya ang ginawa niya. Pero ang pagsubok ay hindi pa doon nagtatapos. Dahil sa sunog, nawalan ng trabaho ang 47 empleyado ng warehouse at detailing shop. Marami sa kanila ay breadwinner, may mga anak sa school. At dahil arson ang cause, tumanggi muna magbayad ang insurance. Kailangan muna ang clearance na walang fraud. Sa loob ng 2 linggo, bumagsak ang mundo ni Marco. Bank accounts frozen pending investigation. Suppliers sa Europe at China tumawag at nag-cancel ng orders. Mga kliyente nag-demand ng refund. At ang pinakamasakit, ang nanay niyang si Aling Rosa ay na-hospital sa stress at high blood. Isang gabi, nakaupo si Marco sa bench sa labas ng Philippine Health Center. Hawak ang maliit na bag na may gamit ng nanay niya. Walang pera sa bulsa. Lahat ng cash ay nasa frozen accounts. Ang cellphone niya puno ng hate messages. Mayaman ka lang pala, deity. Scammer. Karma sa pagmamayabang. Sa harap niya, ang dating simpleng buhay niya ay parang mas masarap pa. Pero doon na nagsimula ang tunay na resiliensya. Kinabukasan, nabatawag siya ng meeting sa maliit na karinderya malapit sa warehouse ruins. Naroon ang lahat ng dating empleyado, ang pamilya niya, at ang mga kaibigan sa call center. Alam kong nawalan tayo ng halos lahat. Sabi niya na may boses na matatag kahit halata ang pagod. Pero may natira pa, ang pangalan ko, ang tiwala ng mga kliyente ko, at ang pangarap natin. Hindi ako susuko. At hindi ko kayo aiiwan. Sa loob ng 1 buwan, ginawa ni Marco ang mga bagay na hindi niya akalain na kaya niya. Isa, personal niyang kinumbinsi ang insurance company na magbayad. 500M ang na-release pagkatapos ng 18 oras na meeting. 2, ipinagbili niya ang natitirang 19 na kotse na hindi nasunog. Lahat ay nabili sa loob ng 3 araw, kahit may discount. 3, nag-live siya sa Facebook at ipinangako. Sa bawat kotse na mabibili ninyo sa akin sa susunod na 6 months, 0% ay ipapamigay ko sa mga nawalan ng trabaho dahil sa sunog. Sa loob ng 2 araw, sold out ang pre-orders. 4, nag-apply siya ng loan sa bangko gamit ang natitirang lupa sa Batangas bilang collateral at na-approve dahil sa credibility niya. 5, at ang pinakamahalada, hindi niya isinara ang Lucimport. Sa halip, ginawa niyang Low-Rise Foundation, isang negosyo na may misyon. Sa ika-negatibo 45 araw pagkatapos ng sunog, nakatayo na ulit si Marco sa harap ng bagong warehouse, mas maliit pero mas matibay, fireproof at may sariling sprinkler system. Naroon ang lahat ng dating empleyado, may bagong uniform at may ngiti. Ngayon, sabi niya sa harap ng ribbon cutting, hindi na tayo babangon lang. Aangat tayo ng mas mataas. At sa likod niya, ang malaking tarp na may nakasulat. Walang sunog ang makakapatay sa pangarap na may puso. Pero sa kanyang bulsa, may isang liham na hindi pa niya binubuksan. Mula kay Paolo, nang ngayon ay nasa kulungan, awaiting trial. Ano ang nakasulat doon? At paano niya mapapatawad ang taong sumira sa lahat? Ang sagot ay magbubunga ng pinakamalaking twist ng buong kwento. Kapitulo 6, ang nakakagulat na wakas.
Isang taon na ang lumipas mula sa sunog. Sa dating abo ng Valenzuela Warehouse, nakatayo ng ngayon ang bagong Lutrais Center. Hindi lang bodega ng kotse, kundi isang 5-story building na may showroom sa ground floor, training room sa second at third, at isang maliit na museum sa fourth floor na nagpapakita ng kwento ni Marco mula sa lumang polo shirt ng call center hanggang sa unang kontreta ng Ferrari. Ang fifth floor ay opisina na may tanawin ng buong lungsod. Sa labas, malaking signage na may nakasulat. Walang pangarap na nasusunog ng tuluyan. Sa araw na ito, eksaktong ika-negatibo 365 araw pagkatapos ng sunog, ginaganap ang grand opening ng Lutrais Foundation. Libu-libong tao ang naroon, dating empleyado, scholars, mga kliyente, at kahit mga dating haters ng ngayon ay proud supporters. May red carpet, may live band, at may malaking screen na nagpapakita ng video ng buong journey ni Marco. Pero si Marco mismo ay hindi nakangiti ng sobra. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang isang sobre na matagal niyang iniiwasan. Sa harap ng envelope ay nakasulat sa sulat kamay. Kay Kuya Marco, Paulo Ignacio. Isang taon na siyang may hawak nito. Ipinadala ito mula sa Muntinlupa City Jail kung saan nakakulong si Paulo sa kasong arson at attempted extortion. Maraming beses niyang gustong buksan, maraming beses din niyang gustong sunugin. Ngayon, sa araw ng pinakamalaking tagumpay niya, binuksan na niya. Sa loob ay isang mahabang liham. Kuya Marco, kung binabasa mo to, ibig sabihin buhay ka pa at matagumpay. Masaya ako para sa iyo. At alam kong galit ka sa akin. Tama ka. Noong una kaming nagkakilala sa training room ng call center, ikaw ang laging tahimik sa likod, pero ikaw ang laging may sagot kapag may tanong ang trainer. Ako naman, palagi akong mayayabang, palagi akong top performer, pero ikaw ang may totoong puso. Naalala ko noong nagutom tayo sa overtime, ikaw ang nagbahagi ng baon mo kahit ikaw ring gutom. Nang yumaman ka, naiinggit ako. Hindi ko matanggap na ikaw, na walang connection, walang padrino, walang itsura, ay umabot sa ganito habang ako, na mayabang at may ambisyon, ay naluging parang aso. Ang inggit ay naging galit. Ang galit ay naging plano. At ang plano ay naging sunog. Pasensya na, kuya, hindi ko na may babalik ang 650 na nawala. Hindi ko na may babalik ang mga buhay na nasira dahil sa akin. Pero kung may magagawa ako para makabawi, kahit konti, gagawin ko. Kasama nito ang USB drive. Naroon ang lahat ng ebidensya ng mga corrupt officials sa customs na dating kasabwat ko. Gamitin mo para linisin ang sistema. At kung pwede, tuntahan mo ako. Gusto ko manghingi ng tawad ng harapan. Paolo. Sa loob ng sober ay may maliit na USB drive. Si Marco ay umiyak. Hindi sa galit, sa lungkot, sa awa, sa pag-asa. Kinabukasan, tumunta siya sa Muntinlupa Jail. Nang magharap sila sa visiting area, parehong nakayuko si Paolo. Payat na, may mga pasa sa mukha, pero buhay pa ang mga mata. Kuya, sorry, ang una niyang salita. Si Marco ay ngumiti ng mahina. Paolo, hindi ko kaya na ikaw ang sumira sa akin, pero kaya ko na patawarin ka. At doon na niya ikinuwento ang plano niya. Sa loob ng 6 na buwan, ginamit ni Marco ang ebidensya sa USB para makipagtulungan sa NBI at EJ. Nahuli ang 5 malalaking customs officials at brokers. Nalinis ang sistema ng import ng luxury cars. At si Paolo, dahil sa full cooperation, ay nabawasan ang sentensya mula 40 taon hanggang 8 taon at posibleng makalaya ng mas maaga sa good conduct. Isang taon pagkatapos noon, sa ikalawang anibersaryo ng Lutrais, ginanap ang pinakamalaking sorpresa ng buong kwento. Sa harap ng libu-libong tao, inawag ni Marco si Paolo sa stage. Nakashoot na ito ng bagong polo shirt na may logo ng Lutrais. Pumalakpak ang lahat. Si Paulo Ignacio, sabi ni Marco sa mikropono, ay ang taong sumubok sa akin ng higit sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit ako nasunog at siya rin ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay ng mas malakas.
Simulan gayon, siya ang bagong director ng Luke Rice Foundation, ang tao magtuturo sa mga dating bilanggo at mga nahirapan sa buhay kung paano magsimula ulit. Umiyak ang buong audience. Umiyak si Paulo. Umiyak si Aling Rosa sa unahan. At sa huling bahagi ng programa, may isa pang anunsyo si Marco. Sa lahat na nakikinig ngayon, mga call center agents, drivers, janitors, security guards, tindera, labandera, alam kong mahirap ang buhay. Pero alam ko ring posible ang pangarap. Kaya simulan ngayon, bukas ang Luke Rice Academy. Libre ang business course para sa lahat ng gustong matuto. At ang unang kotse na ibebenta natin sa susunod na taon, gagawin nating raffle para kahit isang ordinaryong tao makapag-uwi ng sariling luxury car. Sa likod ng stage, tahimik na lumapit si Emma Cruz, ang dating salesman na nang insulto sa kanya noon. Ngayon ay isa siya sa mga top sales director ng Luke Rice. Sir Marco, salamat sa pangalawang pagkakataon. Bulong niya. Gumiti si Marco. Walang pangalawa, kuya. Ito ang tunay na simula. At sa pinakahuling sandali ng araw na iyon, habang tumatakbo na ang mga ilaw ng gabi sa BGC at sa Valenzuela, nakatayo si Marco sa rooftop ng Luke Rice Center, nakatingin sa buong lungsod na dating hinamak siya. Hawak niya ang lumang polo shirt ng call center na suot niya noon sa unang pagpunta sa showroom. Binalik kita sa mundo, bulong niya sa hangin, pero hindi na kita kailangang itago. Itinapon niya ang polo sa air at hinayaan itong lumipad kasabay ng hangin. Dahil alam niya, ang kwento niya ay hindi na tungkol sa pagiging mayaman. Tungkol ito sa pagiging tao. Tungkol sa hindi husgahan. Tungkol sa pagbangon. At tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa susunod na simpleng agent na ngayon ay nakaupo sa kubiko, nagtitiis ng graveyard shift habang lihim na nangangarap. Kung ikaw iyon, simulan mo na dahil possible. At ang susunod na Marco Reyes ay maaaring ikaw. Kung napaluha ka, natawa, nagalit, o natuto sa buong 6 na kapitulo ng kwentong ito, huwag ka nang magpahuli pa. Pindutin NAENG like button ngayon na para marami pang makakita nito. I-on ENG notification bell at subscribe na rin para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. Sa comment section, sabihin mo lang, grabe yung twist sa dulo. Oh, gusto ko ring maging katulad ni Marco. O kahit, Team Paulo ba kayo o Team Marco? Isang comment mo lang, malaking tulong na sa channel. Salamat sa panonood hanggang dulo, mga kakwento. Kita-kita tayo sa susunod na mahabang istorya na magpapaiyak at magpapabago ng buhay mo ulit. Like Panandang Pandigdag, subscribe Panandang Pandigdag, comment, katumbas equal, sama-sama tayo magbigay inspirasyon. See you sa susunod na video.